Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DA nais maglaan ng pondo para sa seguridad ng supply sa pagkain sa 2025. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsesermonya sa mga estudyante. DOTR at SMC nagkasundo para sa rehabilitasyon ng NAIA. PNP pinag-iingat ang publiko sa pagbabahagi ng mga larawan online ngayong bakasyon. Dagdag satellite registration nais ng COMELEC para sa mas maraming botante. Mga punit at sirang salaping papel maaari nang palitan sa BSP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulisyon ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, bahagi ng layunin ng Department of Agriculture o DA ang planong siguruhin ang sapat na supply ng pagkain para sa taong 2025. Kaya naman naglaan ang ahensya ng pondo para sa karagdagang produksyon nito. Bukod sa pagpapalago ng produksyon ng bigas, kabilang din ang pagpaparami ng livestock, poultry at mataas na kalidad ng ani, pagpapalawak ng irigasyon gamit ang solar-powered system, pagpapainom ng mga harvest facility at paggamit ng pataba. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sasailalim sa soil mapping ang iilang lugar sa bansa upang mapainam ang lokasyong ito bilang lupang taniman. Samantala, pinangunahan ng Department of Health o DOH ang formal na pagbubukas ng 3 specialty center sa Southern Isabela Medical Center sa Santiago City, Isabela, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Teodoro Herbosa na magtatag ng mas maraming specialty centers sa bansa. Ang Burn Dermatology at Ophthalmology Center ay ang mga pinakabagong specialty center na nagbukas sa nasabing ospital. Isinagawa rin sa nasabing okasyon ang pagbasbas ng iba't ibang kagamitang medikal, kabilang ang telemedicine equipment, CT scan, DEXA bone scan, ultrasound, cardiac stress test at 2D echocardiography machine. Noong ika-16 ng Marso, mahigit 150 residente ng Barangay Inagdangan, Saraga sa Iloilo City ang nakatanggap ng serbisyong medikal mula sa Philippine Coast Guard. Ang Coast Guard Medical Clinic Western Visayas, Coast Guard Nursing Service Subunit Western Visayas at 612 Coast Guard Auxiliary ay nakapagbigay ng libreng gamot, pagkain at libreng gupit sa mga benepisyaryo. Fake news kung tawagin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang post kung saan nakasaad dito ang muling pamamahagi ng educational assistance para sa mga mag-aaral. Ito'y matapos kumalat sa isang social media platform ang nasabing post na siyang naglalaman ng maling impormasyon base sa DSWD. Paglilinaw ng ahensya, ang pagbabahagi ng personal information online para sa aplikasyon ay hindi hinihingi ng kagawaran bilang bahagi ng Data Privacy Act. Handa umanong umalalay ang Department of Transportation o DOTR sa mga biyahero ngayong Semana Santa kung sakaling kinakailangan ito ng tulong o mayroong nais magsumbong. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Gayong inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero ngayong nalalapit na ang mahal na araw, ay ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR ang kahandaan nitong umalalay sa mga babiyahe. Pahayag ng DOTR, ito'y bilang parte ng paghahanda sa ipinatupad na Oplan Biyaheng Ayo Semana Santa 2024 kung saan matatandaan na ipatutupad din ang heightened alert sa ika-23 ng Marso.
Sa kabila ng inaasahang pagdami ng mga pasahero sa transport hubs gaya ng mga terminal, pantalan, paliparan at istasyon ng tren, ay ipinaalala ng DOTR ang commuter hotline nito na maaaring kontakin sakaling mayroong katanungan o nais ipagbigay alam sa ahensya. Pinayuhan din ito ang publiko na maging doble ingat laban sa mga laganap na scams ngayong mahaba-habang bakasyon at magplano ng biyahe ng maaga upang maiwasan ang aberya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Isang mainit na balita kasalukuyan ng bineberika ng DepEd ang nagtrending na video ng isang guro na umano'y nagsesermon sa kanyang klase kung saan mabibigat na salita ang kanyang mga binitawan. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Sa ugali niyong ganyan, di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ito ang video na kumakalat online na mula sa isang social media application. Maobserbahan ang isang babae na tila ba may kinagagalitan na sa pag-aakala ng mga netizens ay guro dahil sa suot nitong uniform. Kasalukuyan ang naka-private ang account na nag-live, ngunit mayroong nakapag-screen record nito at in-upload kaya ito kumalat. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Ayon kay Department of Education Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Francis Bringas, bineberika na ng ahensya ang viral video na ito. Aalamin umano ng DepEd ang dahilan kung bakit humantong sa ganito ang nangyari at ang mga posibleng nalabag na karapatan ng mga bata. Ayon sa Child Protection Policy, may tuturing na child abuse ang isang gawa maging ito'y sa salita na siyang nagpapababa ng dignidad at halaga ng bata. Ayon sa DepEd, inisyuhan na ang guro ng show cause order at pinagpapaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 3 araw. Pagtitiyak naman ng DepEd, bibigyan ng psychosocial intervention ang mga mag-aaral na nakarinig ng mga salita ng guro. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Para naman sa lagay ng ating panahon, tanging nananaig pa rin ang epekto ng easterlies sa bansa. Sa kasalukuyan, asahan muna ang posibleng flash floods sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Bahagyang maulap naman na may papawirin na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang posibleng klimang maramdaman sa mga nabanggit na lugar. Susunod sa News Force. Senator Raffy Tulfo ibinunyag ang isang lotto bettor na namuhunan ng 70 milyong piso. PAGCOR pinasinayaan ng 2 multipurpose facilities sa Tarlac. DOTR at San Miguel Corporation nagkasundo para sa rehabilitasyon ng NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ibinunyag ni Senator Raffy Tulfo ang pagkakaroon ng isang lotto bettor na siyang namuhunan ng 70 milyong piso na 600 milyong piso ang napanalunan. Hindi nilinaw ng senador kung kailan ito nangyari, ngunit sa Binondo umano ito naganap kung saan ginamit niya ang System 12 kesa sa standard lamang na bet. Paglilinaw ni Tulfo, hindi naman iligal ang paggamit ng System 12. Ang kaniya lamang ipinagtataka ay ang pagtaas ng premyo na 500 milyong piso ang nadagdag. Pumirma ng kasunduan ng Department of Transportation o DOTR at San Miguel Corporation and Company Consortium para sa rehabilitation ng NAIA.
Alamin kung paano sa aking ulat. Ayon sa isang survey sa United Kingdom ngayong Pebrero ngayong taon, pang-apat ang Ninoy Aquino International Airport sa worst airports in Asia. Pangatlo naman ito sa most stressful airports sa buong Asia. Matatandaan din ang kontrobersyal na mga video sa NAIA kung saan natagpuan ang mga surot pati ang mga daga. Ito umano ang naisolusyonan ng pagkakasundo ng Department of Transportation o DOTR at San Miguel Corporation and Company Consortium na layong simulan ang rehabilitasyon sa nasabing paliparan. Sa ilalim ng kasunduang ito, magiging privatized project na. Ibig sabihin ay pribadong sektor na ang mamamahala sa NAIA. Ngunit hindi naman daw umano malulugi ang gobyerno dito dahil ayon kay Department of Finance Secretary Ralph Recto, 900 billion pesos ang tinatayang kita sa loob ng 15 taon. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong investment sa hinaharap. Pagmamalaki pa niya, mula sa 35 milyong pasahero na dumarating sa bansa, aasahan na magiging 62 milyon na ito. Sisimula ng SMC ang NAIA Rehabilitation sa darating na Setyembre. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpatupad ang Department of Public Works and Highways ng rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga kalsada bilang proyekto sa mga probinsya ng Cebu para sa mas maayos at ligtas na daanan ng mga mamamayan rito. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Sa probinsya ng Cebu, nagpatupad ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga proyektong layon ipasaayos at isagawa ang rehabilitasyon ng mga kalsada nito para sa mas ligtas at maayos na daanan para sa mga mamamayan. Base sa ahensya, ang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 49 na milyong piso sa mga lugar na sakop ng Cebu North Hagnaya Wharf Road. Kasama sa proyektong ito ang pagsasaayos ng mga nasirang bahagi, paglalagay ng aspalto, solar studs at solar street lights at reflectorized pavement markings para sa pagpapatupad ng road safety. Bahagi din ito ang Road Slope Protection Project laban sa banta ng landslide. Ayon sa DPWH, halos 1,000 motorista ang potensyal na makakabenepisyo sa proyektong ito laban sa mga aksidente at pagsasara ng mga ibang daanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Formal nang binuksan sa publiko ang dalawang multipurpose facilities na handog ng PAGCOR sa lalawigan ng Tarlac kamakailan. Tunghayan ang ibang impormasyon. Formal nang binuksan sa publiko ang dalawang multipurpose facilities na handog ng PAGCOR sa lalawigan ng Tarlac kamakailan. Tunghayan ang iba pang impormasyon sa ulat ni Princess Castro. Pinasinayaan kamakailan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang dalawang multipurpose facilities na handog ng ahensya sa dalawang bayan sa lalawigan ng Tarlac. Sa pangunguna ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, formal na ipinagkaloob kay Mayor Doña Crescencia Tesoro ng San Manuel, Tarlac ang ceremonial key para sa bagong multipurpose ng lalawigan. Ang State Gaming Regulator ay nagbigay ng kabuwang 100 milyong piso para sa dalawang palapag na proyekto na itinayo sa bayan ng San Manuel at Victoria sa nasabing lalawigan. Ang centers ay mayroong iba't ibang kagamitang pangkusina, storage areas para sa relief goods, toilet at shower rooms, lactating rooms at maluwag na activity area para sa iba pang gawain. Ayon kay Tenco, maaaring magamit ang pasilidad na ito bilang social hall, events area at livelihood training center. Bukod dito ay binanggit din sa nasabing kaganapan ang mga nakalatag na flagship program ng PAGCOR gaya ng mga school building para sa mga pampublikong paaralan, e-learning centers, community wellness centers at socio-civic centers sa buong bansa. Samantala, isa sa mga pangunahing layunin at dahilan
kung bakit pinatayo ng State Gaming Corporation ang mga pasilidad na ito ay dahil ang Pilipinas ay prone area sa mga bagyo, baha at lindol at ang mga pasilidad gaya nito ay makatutulong sa mga nasabing sakuna. Kaugnay nito ay binigyang diin ni Tenko na ang mga gusali ay pangunahing idinisenyo bilang pansamantalang mga silungan sa panahon ng mga emerhensya. Sa kasalukuyan, bukas na sa publiko ang nasa 38 multipurpose facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang nasa 34 pa ang nasa ilalim ng konstruksyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, matapos ang naging pag-atake sa Maguindanao del Sur nitong linggo na kumitil sa buhay ng 4 na sundalo ng Army, ay inatasan ang militar na tugisin ang mga umano'y Islamist na militante sa likod ng pag-ataking ito. Ang direktibang ito ay binigay ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Bronner Jr. upang tugisin ang mga salarin at upang tuluyang matigil ang kanilang marahas na gawaing nakakagambala sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Samantala ay ipinabot din ni Bronner ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga napatay na sundalo na kinilala bilang sina Private Marvin Dumaging, Private Jesse James Corpus, Private First Class Carl Aranya at Corporal Quezaldi Espartero na tinambangan ng Dawla Islamiyah Hassan Group sa Datu Hofer. Sa paggamit ng social media ng karamihan ngayon ay nagbigay payo ang Philippine National Police o PNP ukol dito gayong nalalapit na ang mahabang bakasyon sa mahal na araw. Alamin ang karagdagang detalye sa balita ni Daniza Lopez. Sa kabila ng pagbabahagi ng mga larawan online sa social media, ay pinag-iingat ng Philippine National Police o PNP ang publiko dahil sa maaaring panganib na dala nito. Paliwanag ng PNP, ang pagpapaskil ng mga larawan sa mismong araw ng bakasyon ay maaaring mapukaw ang atensyon ng mga kawatan. Payag naman ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang paalala na ito ng ahensya ay parte ng paghahanda para sa seguridad at kaligtasan ng mga babiyahe ngayong Semana Santa. Payo ni Fajardo, para sa mga magbabakasyon ay ugaliing maglagay ng kandado sa mga pinto at bintana at huwag iwanan ang mahalagang bagay sa labas ng bahay o sa garahe. Inirekomenda rin nito ang pagkakabit ng mga CCTV upang masubaybayan ang tahanan laban sa mga mangsasalisi. Ngayong papalapit na ang mahal na araw, patuloy ang paalala ng pamahalaan na maging mapanuri at alerto sa paligid. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod sa patuloy na usapin kung paano mapapaunlad ang ekonomiya ng bansa, tinalakay ni Dr. Cecilio Pedro, presidente ng isang federasyon ng Chinoy Business Group sa bansa, ang ilang mga paraan at suhestyon ukol sa ekonomiya. Narito si Princess Castro para ibalita ang mga nakalap na impormasyon. Sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China sa agawan ng teritoryo ay maayos na komunikasyon sa bawat panig ang dapat na pairalin alang-alang sa ikauunlad ng ekonomiya ng dalawang bansa. Yan ang iminumungkahing aksyon ni Dr. Cecilio Pedro, presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Itong magandang relationships makakatulong dito. Yan ang unang benefit that will come to our country, tourism. Anya, kung mapapanatili ang magandang relasyon ng dalawang bansa, ay magandang bagay ito upang maraming oportunidad ang magbukas sa larangan ng trabaho, ekonomiya at turismo. Bukod dito ay nais niya ring pagtuunan ng pansin ang ilang mga issue sa bansa na mas nangangailangan ng agarang aksyon. Isa na rito ang pagsusulong sa nuclear energy na kung saan higit na kailangan na itong maaksyonan at mabigyan ng pasya sapagkat matagal na proseso at panahon ng gugugulin upang ganap itong may sa katuparan. Current productive, our current power generation is 22,000 megawatts. 22,000, okay.
According to DOE, by 2040, which is about 15 years from now, we need 40,000 megawatts. Our Bataan power plant is only 620 megawatts. Liit eh. Di ba? 620. So, kailangan 10 Bataan para magkaroon ng 6,000 megawatts. You tell me, 6,000 out of 40,000, which is only about 15%. Kung sakaling we decide to make 10 Bataan power plant. Partikular sa layunin nito ay ang benepisyong pagbaba ng presyo ng kuryente, gayon din ang mabuting dulot sa kalikasan sapagkat ito ay hindi na nangangailangan ng coal na siyang nagbubuga ng carbon dioxide. Bukod dito ay binigyang diin din ni Dr. Pedro ang pagpapabuti at pagpapasigla sa teknolohiya na siyang tulay upang umabante sa trabaho at magbukas ng maraming oportunidad sa ekonomiya ng bansa. Kaugnay ng usaping ito ay ang isinusulong ngayon ng mga ahensya, partikular na ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, na pagpapaigting sa ease of doing business na layong magtatag ng electronic business one-stop shop upang mapabilis ang proseso ng pagkuha ng business permit. Sa pamamagitan anya ng digitalization ay makakasabay ang Pilipinas sa ibang bansa, partikular na sa mga prosesong nangangailangan ng mabilisang transaksyon at gawa, gaya na lamang ng mga establishmento at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa ekonomiya. Sa kasalukuyan, patuloy ang federasyon sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang foreign investors ukol sa usaping ito. Just do it. Kailangan magtrabaho tayo. Kailangan magsama-sama tayo para sa ikauunlad ng bayan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Quezon City Mayor Joy Belmonte pinasinayaan ng World Water Day exhibit sa lungsod. Dagdag satellite registration, nais ng COMELEC para sa mas maraming rehistradong botante. Mga ninakaw na metro ng tubig sa Barangay Calawag sa Naga City, pinalitan na ng MNWD. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nais palawigin ng Commission on Elections o COMELEC ang satellite registration sa bansa. Ito'y upang mas maraming botante pa ang makapagrehistro. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, dapat lamang na dinadala sa pinakasulok ng bansa ang mga satellite registration kung saan hindi na dapat hintayin pang magpunta ang mga nais maging botante sa kapatagan para magparehistro kundi ang ahensya na ang lalapit. Kaugnay nito, pinaplano rin ng COMELEC na dalhin ng battery-operated automated counting machine sa mga susunod na botohan sakaling may sapat na bilang na ng mga botante. Kaugnay ng patuloy na pag-iral ng El Niño phenomenon sa bansa, pinasinayaan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang World Water Day exhibit kamakailan sa lungsod. Sa exhibit na ito ay tampok ang mga proyekto ng iba't ibang ahensya tungo sa water regulation at water security. Kasabay ng kaganapang ito ay hinirang din na water champion ang alkalde para sa kanyang suporta tungo sa pagkakaroon ng water access, sanitation at hygiene. Ilang metro ng tubig ay ninakaw. Bagamat napalitan, natukoy na kaya kung sino ang salarin sa likod ng pagnanakaw na ito. Ating alamin sa balitang nakalap mula sa One Media Network Naga, narito si Melvin Machado.
Ini ang mga retratong nakaabot sa opisina kang Metro Naga Water District. Mga linya ng tubig pasiring sa siyam na residensya sa Vilmar Homes, Barangay Calawag, Syudad kang Naga na hinaabon ang mga water meter. Marikas man sinaging aksyon kang MNWD kung kaya naribayan man tulos ang nawarang metro kang tubig matapos na makipagkoordinar sa mga may sadiri kang harong asin sa PNP. Sige naman po, sa ugma, inasikaso mi na may balik tulos ang supply sa tubig ninda, naribayan po si mga metro. And then, giraray, nakikoordinate ako sa inda na ipa-AC, makikoordinate sa PNP Naga para po sa madaling pagdakop tuman sa nagaabon. Matapos makapagpablatter ka mga residentes na nahabunan ni Metro kan tubig, matabang man subot ang MNWD sa pag-follow up kay ni sa PNP asin posibleng pagsaangatin kaso sa madadakop sa parahabonin Metro. Actually po, nag-ibo na po sinda ning blatter. And then ang opisina po ang ma-follow up duman sa makikipag-coordinate sa PNP. Tatabangan mi na po kang MNWD ang sa mga customers ming nagkaharabunan para po makaplansar kita ning maninigong kaso. Sa record kang MNWD ngunya na taon, aabuto na sa 30 na mga water meter ang na-report na nahahabon. May 11 sa barangay Panikwason, alagad nadakop ang suspect. Ngunya 2024 sa pera nang nawawalan litro? 30 po. 30. As of March. As of March. Hindi po, as of po. Kabali na po itong 19 ito. Hindi po. Itong siyam, sir? Pero sinawara mo niya nito? Sorry, Siyam po. Siyam. Kabalin si Siyam, sir. Kabali na po si Siyam sa 30. Hali sa Syudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network. Kayo ba'y may mga luma, sira at punit na mga salaping papel na madalas ay tinatanggihang tanggapin sa mga tindahan o pambayad sa anumang mga transaksyon? Para sa inyo ang inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa kanilang isinasagawang Piso Caravan. Ang detalye ay alamin mula kay Jade Buhoy. Mga marumi at sirang pera, yan lamang ang isa sa madalas na problema ng mga mamimili sa bawat transaksyong kanilang sinasagawa. Ngunit may solusyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para riyan dahil pwede na itong papalitan sa bagong pera mula sa kanilang programang Piso Caravan. Ayon sa BSP, ang mga punit na salaping papel o marumi at lukot, kupas na imprenta na kung tawagin ay unfit at mutilated, ay maaari pa ring matanggap mula sa Piso Caravan. Ang kasalukuyang programa ng BSP ay nasa Likab, Nueva Ecija mula ika-20 ng Marso alas 9 hanggang alas 12 ng hapon. Ang Piso Caravan ay programa ng BSP kung saang layuning matulungan ang mga mamamayang makipagpalit ng bagong isyong salapi mula sa mga may labis na pagkalukot na salapi sa taong mula 1995 pataas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang sports, muli na namang nadagdagan ang listahan ng mga nakakuha ng tiket papuntang Paris para sa gaganaping Summer Olympics 2024 sa darating na Hulyo at Agosto. Dumagdag sa listahan sina Filipino fencer Maxine Esteban at Taekwondo para-athlete Jean Alain Ganapin. Sa pagdagdag ni Ganapin, 10 na ang atleta ng bansa, kabilang na ang Paralympics team ang siguradong lalahok sa kompetisyon. Pinangungunahan ni Paul Vol King EJ Obiena ang listahan na sinugundahan ng gymnast na sina Alea Finnegan at Carlos Yulo. Filipino at Filipino boxers na sina Yumer Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Fencer na si Maxine Esteban at Paralympics representative Alain Ganapin at para-swimmers Angel Otom at Ernie Gawilan. At narito ang mga recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DA nais maglaan ng pondo para sa seguridad ng supply sa pagkain sa 2025. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsesermonya sa mga estudyante.
DOTR at SMC nagkasundo para sa rehabilitasyon ng NAIA. PNP, pinag-iingat ang publiko sa pagbabahagi ng mga larawan online ngayong bakasyon. Dagdag satellite registration nais ng COMELEC para sa mas maraming botante. Mga punit at sirang salaping papel maaari nang palitan sa BSP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang mga pinakamainit na balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.